Plus Panalo! Ay, naku, eto na naman ang oras kung saan nga naman tayo mamimigay ng biyaya sa ating mga panggana. Walang sawang patuloy na tumututok. At syempre, sa mga, ang mga nag-download na ng Bingo Plus app sa kanilang mga cellphone, hindi ba? Dahil eto na ang pangga Bingo Plus Panalo at hindi yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Kaya nga naman ngayong araw na ito, wala kayo ba pwedeng gawin kung hindi makinig lamang at titigan kung anong lucky card ang makukuha ng Baklitas para sa araw na ito na malalaglag ang bola mula sa ating Pinoy Drop Ball. Kaya nga naman, i-shoot mo na, be. Ay, i-shoot mo. Tumalbog-talbog siya. Ay. Napunta siya sa? 9 of Hearts. Diba? Yan, tatandaan nyo lang po, ang lucky card ng programang Baklitas ay 9 of Hearts. Mamayang gabi, maghintay lang po kayo ng Hudi at Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. Dahil magpapaikot siya ng ruleta mamayang gabi na nandun po yung aming mga programa. Sakali pong matapat sa programang Baklitas, ang kanyang ruleta, kailangan nyo kagad masabi ang 9 of Hearts para makuha nyo ang premyong 500 pesos on air. Plus, kung kayo naman ang saswertihin na mapili din, ayan, additional 500 pesos sa online for a total of 1,000 pesos. Pero kung hindi naman, okay lang din yan. At least, diba, may ibang may chance pang makakuha ng another 500 pesos, diba? Para everybody happy, diba? Sabi nga, diba, sa fun lang dapat lahat. Diba? But anyways, ako mga panggayan po muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo para sa araw na ito. At yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan. At sa mga nakikinig pa rin sa atin, Metro and Mega Manila, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Hi Philippines and hello world. Yes. Harot. Saka mamaya? Well, mamaya nandyan po tayo sa malapit sa may SM North EDSA. Diba? Makakadaw pang palad natin dyan, of course. Ang ating mga drivers mula sa Bago Bantay. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kita-kits later. Magkakahiwalay tayo, mama. Yes, diba? Ikaw? Ako, ipinatawag ako. Nino? Hindi. Ni Mayora. Ni Mayora. Hindi ako mapatawag ni Mayora, no? Allergic ako. Ay, hindi. Oo. Pero ibang hindi. Mayora yun. Kaway mo yun. Hindi. Wow. Si ate mo. Gusto mong pangalanan ko rin mga kaaway mo. Hindi. Eto na nga. Kasi pinatawag ako mamaya. Nasa mini press con ako ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ay, si Maring Mayet. Si Maring Mayet. In fairness. Maring Mayet. Baka naman. Oo. Diba? Ang dami mo ng branches. Wala, pakita mo yung mga hikaw. Diba? Maring Mayet, meron kang branch dito sa may Magnolia. Oo nga. Nakita ko. Ano ba naman yung pa-braceletan mo ang mga DJs ano ng ba Energy naman yung FM? mga tipong pagpunta namin doon? Sige, pumili lang kayo doon. si Burao. Bakit ba? Baka katulong din yan sa'yo. Oo nga. Sabay oo nga na. Alam mo, papunta pa lang ako. Mukhang pangingilagan na nila ako. Hindi, dapat ganyan talaga. Kasi dapat friendly ka sa lahat. Oo. Ang ganda nito, no? Magkano ilang gifts sabihin mo lang, kailang ang mahal. Sabihin na lang sa'yo, sige, kunin mo na. Ay, thank you. Ganon. Kaya po, ang bait-bait siguro ang ganang pakiramdam at loob ko. Tsaka feeling ko maganda ang pagpapalaki ng magulang nila dyan. Kay Mayet. No? Kay Aling Mayet. Aling Mayet. Madam Mayet de la Rosa. Sorry, isang higaw ka na lang na gano'n, natuldok. Ano ba yan? Kasi tinanong ko siyang Aling Mayet. Dapat Mama Mayet. Mama Mayet de la Rosa. Hello po. Hindi, para mas maganda, Our Lady Playtime,
Our Lady Mayet de la Rosa. Akala ko Our Lady of Shine. Gano'n. Kasi alahera siya. Susuntokin kita. Papunta pa lang ako doon, ate. Hindi malay mo naman matuwa siya. Hello po. Oo. Diba? Pwede, sabihan nyo lang po kami kung pupunta po kami dyan sa Robinson's Magnolia. Wag po kayo mag-alala, hindi po kami pipili ng mahal. Opo. Yung sapat lang. Pero sa buong pamilya. Sabat para sa buong pamilya. Ay, sakto po. Kasi meron kaming dalawang DJ dito na bunti. Na, yung isa buntis, yung isa manganganak. Correct. Wala pa po kaming regalo. Wala kaming regalo sa kanilang mga anak. Baka pa pwede po. Pero bago po sa mga anak nila, kami po muna. Oo nga. Yung mga batang yan, di ba? Hindi naman natin alam. Hindi pa po nila ma-appreciate yan. Yung mga nanay lang mag-i-interest. Baka mamaya yung nanay suot-suot na yung hikaw. Kung jamon naman ibibigay nyo, di ba? Huwag na muna sa ganung level. Correct. Si ano yan si Teacher Nelia Sarcol yan. At saka si Ayan, Tita Alice Balatbat. Kaya alam mo, kailangan ko talaga ma-meet yung mga yan. Oo. Kasi may ibebenta po ako sa inyo, ha? Bakla ka! Anyways, anong chika mo? Ay, naku, Mari, hindi mo kakayanin to. Paano? Dahil, meron ba akong hindi ginaya? Sorry. Try sa me. Bagay. Nakakaluwag-luwag ka na. Ikaw, kahit anong laking problema yan. Lahat ng release. Oo. Kasama ka. Yes. Dahil membro ka ng paluwag. Bakla ka ng taon. Ay, diba? Oo. Bakit ba? Ay, Sir Jojo Mendres. Ay, Oo. Ang laki din ng release. Ay, Sir Jojo, I love you so much. Dennis Trillo. Ayan. Bakit? Pinatulan ng basher, Mare. Ay, di ba? Hindi naman bago yan sa kanya. Dahil nung una din, di ba, may pinatulan din siyang basher. Pero eto, Mare, matindi ha. Talaga? Dahil eto, balibalita natin, parang balak yata niya na May demanda? Parang ganon. Kasi medyo matindi ang mga chika. Ang bashing. Pinatulan ng Kapuso Drama King na si Dennis Trillo ang ilang basher na nagkomento tungkol sa panganay na anak ng kanyang asawa na si Jenilyn Mercado. Binarag ni Dennis Trillo ang mga netizen na naging insensitive sa health condition ng 16 years old na anak ni Jenilyn Mercado sa dating karelasyon na si Patrick Garcia na si Alex Jazz. Nag-post kasi si Jenilyn Mercado sa kanyang social media page itong linggo, Mare, June 22, ng isang video kung saan mapapanood ang bonding moments nila ng kanyang anak. Ayan, na si Alex Jazz at ang anak niya, anak ni Dennis Trillo kay Carlin Aguilar na si Calix sa isang mall. Correct. Ang nakakaloka dito, Mare, kasi nga itong bigyan kita ng konteksto. Kasi di ba alam naman natin, na itong anak ni Jenilyn Mercado dito kay Patrick Garcia ay na-diagnose with ASD. 'Di ba? Nasa autism spectrum disorder siya. May mga nagchika doon na na parang malamya daw itong si Jazz. Tapos ngayon, bineltahan ni Dennis, sabi niya doon. Wow, hiyang-hiya naman ako sa pagbumukha mo. Buti niya sa amin, hiyang-hiya ako sa pagkatigas mo. Tapos? Tapos, Mare, eto na nga ang nakakaloka. Ang mga netizen kasi, Mare, hindi rin naman, di ba, alam naman natin, ang mag-asawa na to, balita natin, napakabait. Sobrang bait. Kaya hindi naman maitatanggi, Mare, na itong mga netizen, talagang ipinagtanggol itong si Jenilyn Mercado, lalo na yung anak nila. Yes. Di ba? Ang nakakabilib nga kasi biruin mo bukod sa anak ni Jenilyn Mercado at saka ni Dennis Trillo, nakukuha nilang i-bond yung anak niya kay Carlin Aguilar, si Dennis, at yung anak naman nitong si Jenilyn kay Patrick Garcia. At Mari, pag makikita mo yung video, para silang magkapatid. Hindi kasi 'di ba, yun ang maganda kasing pagpapalaki, 'di ba? Yes. They might came from, diba? From another mother, from another father, diba? But still, yung konsepto kasi ng family na binubuo ng mag-asawa is yun ang magandang ehemplo doon na hindi kayo, magkapatid kayo, diba? Kung parang we are family. Hindi man by blood. We are family here, diba? Nanay mo ko, tatay mo siya. Tatay mo siya, nanay mo ko. Ganon. Diba? Tapos, Mare, sinabi dito na si Just daw, sabi ng isang netizen,
Si Jess para may autism. Sabi ganyan ni Dennis, may problema po ba kayo sa autism? Kaya nga, hindi. Kung mag-ano naman sila very vocal naman yata yung mag-asawa about it. Yes. And hindi nila yung kinakahiya yun. Oo. Kasi yun ang mga kailangan ng mga special needs na dapat pang unawa galing din sa mga tao sa social media. Diba? Katulad din kay Bim. Wala namang pinagkaiba to kay Bimbi diba? Bakit may autism? Hindi. Wala siyang autism. Pero diba, yung pagkamalamya, pagkaganito, diba yung bakla ba yan? Na tipo, ang lamyan yan, ang lambot, mga tipong gano'n. Na, Uy, at saka kahanga-hanga yung mga magulang na may pinapalaking ganito In fairness. Kasi hindi lang basta-basta yun, magastos ang therapy nun. Marit, saludo kay Dennis Trillo. Kasi talagang he stood up as a father. Oo. Diba? Kahit na hindi galing sa kanya. Hindi mo pa pwedeng kantiin ang isa sa miyembro ng pamilya ko. And I'm very proud of you, Dennis Trillo, for doing that. Kasi not all father figure na may mga ganon is kayang gawin yung katulad ng ganito. Kasi nagkaroon siya dati ng problema sa basher dahil sa ABS-CBN issue, diba? Kung matatandaan natin. Pero ibang istorya to. Pero eto ngayon, siguro kaya ako nasabi kanina na, may pinatulan na naman siya. Tama lang pala. Yes. Diba? Kasi ano to walang muwang Kumaga parang, this person is a child na may special needs. At hindi kayang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi naman din niya naiintindihan kung ano yung sinasabi ninyo. Diba? Tapos ano matawag dito? Tatampulan nyo ng pangungutya. Parang anong klase naman tayo? Puro puna. Oo. Ilan nga sa mga Mare, kung matatandaan natin, ilan sa mga celebrities sa showbiz at sa entertainment industry na merong anak na na may autism ay si Miss Karen Davila. Correct. Ayan, sino pa ba? Si Chris Aquino. Si Candy Pangilinan. Yes, si Kuya Josh. Diba? Ayan. Yes, Candy Pangilinan. Candy Pangilinan. She's very proud of it. Diba? She's very proud of her son. Oo. Diba? At walang minuto na ikinatuwa niya, kinutsa niya, kinahiya niya. No. Diba? Tsaka alam mo, Mare, pagkakaroon ng anak na ganyan, akala nila burden, hindi. Swerte. Kasi diba, kumbaga parang, diba, actually, unang-una, bakit swerte? Hindi yung literal na sabihin mo na kasi pampayaman o paano. It was a God's gift given to you. Correct. Diba? Na madaming couples na gustong magkaanak, hindi nabibiyayaan. Pero eto, biniyayaan sila. Although, sabihin naman ng iba, kaya lang with special needs. Masasabi mo ba sa Diyos na pwede po bang iba na lang? Hindi, diba? May rason kung bakit binigay. Tsaka pansinin ninyo, yung mga nasa showbiz na talagang meron special needs yung mga anak. Di ba sila yung nagbubumang karir? Correct. Nagkakaroon ng maraming projects. Kasi, binibigay sa kanila ng naisa itaas ang pangangailangan nila upang nang sa ganun ay makapag-provide sila sa kanilang mga anak. Perfect. Kagaya ng anak ni Candy Pangilinan, 'di ba? Dahil maraming trabaho si Candy, may kakayahan siya na ipa-therapy yung kanyang mga anak. Correct. Kaya ngayon, ang way naman ni Candy Pangilinan ay makatulong naman sa ibang mga kababayan natin na wala namang way upang maipagamot yung kanilang mga anak. Kasi Mare, imagine kung may anak ka na ganon at wala kang kaipon-ipon, na wala ka sa ibabaw, sa mundong ibabaw, wala mag-aalaga sa anak mo. Tama, diba? Unlike kay Quintin, na anak ni Candy Pangilinan, 'di ba? Kung sakali man na wag naman sana mawala man si Candy Pangilinan sa mundo. Pagdating ng araw. Oo, pagdating ng araw, etong si Quintin mabubuhay kasi si Quintin Maria nagtatrabaho na. Diba? Nagtatrabaho na. May kakayahan kasi si Candy na ipagamot yung mga anak. Correct, diba? Kaya kayo mga nanlalait sa mga may special needs, wag nyo pong intayin na gantihan kayo ng panahon at kayo din po ang magkaroon ng anak na ganyan tapos hindi nyo kayang buhayin. Yun lang yung nakakatakot dito, hindi ba? Tsaka isa pa, wag po natin gawin wag din natin gawing katatawanan na yung mga kakulangan ng iba, yung mga hindi naman din nila ginusto. Correct. Iniluwal sila sa mundong ito, may purpose 'Diba? Bakit? Hindi natin alam pare-parehas, pero hindi sila pinanganak dito sa mundo para lang lait-laitin. At saka hindi nila yan pinapa-therapy ng sobrang pagkamahal-mahal para lait-laitin ninyo. To Dennis Trillo, I salute you very much. Diba? Of course, pati na rin kay Jeneline bilang ina. Ako, hindi. Pagiging ama, na kung paano mo protektahan yung mag-iina mo, 'di ba? I salute you. Grabe. Iba yung level ng may mga ama na pinipiling wag panagutan yung mga bata na pinapaako sa kanila. Diba? Pero si Dennis,
Yung diba? iba nga, sarili nilang anak, ikinakatuwa na, diba? Inaaway pa. Oo. Ay! Hoy, ibang ano. Hoy, speaking of anak. Dennis Trillo itong pinag-uusapan natin. Hindi na pag-uusapan na lang din naman natin ng anak. Nakita mo na yung mga pictures ng nanay ni Jake Cyrus? Hindi pa. Bakla ka, parang... Ito yung chika ng mga netizen. Parang tinalo daw talaga ang sukang paumbong sa pagmamaasim. Ay, talaga? Bakla, talagang... tinalo na yung si Mystica? May nakabuka ganyan? pa. May nakabuka. Oh? Oo, Max. Ano nangyayari sa nanay ni Jake Cyrus? Ay. May mga kliberya. Baka nag-audition. Saan? Sa Betamax. Baka may pa-audition. Saan siya mag-audition? Sa Fear Factor? Hindi. Baka naman nag-audition bilang para mag-Kristo. Siyang ilalaban sa manok. Lalagyan siyang tarik. Baka may laban. Uy, wag ganun. Uy, nalalait. Kasasabi lang natin, huwag tayo manlalait eh. Pagkaibigan mo kasama mo, wala kang ginawa. Kakabwisit. Hindi. Yun lang yung mga, alam mo yun, hindi ko sinasabing exempted yun, di ba? Hindi lang po. Ang topic po natin is si Dennis Trillo, ha? Hindi po ibang Dennis ang pinag-uusapan natin. Na saludo lang din po ako kasi yung pagmamahal na ibinigay niya, di ba? Tinanggap niya kung ano ang, alam mo yun, na anong meron si Jeneline. Ganon din si Jeneline Mercado. Tinanggap din niya si Dennis Trillo. Pero ito despite ng mga nakaraan speaking nila. of natanggap, totoo yata yung balibalita nga. Kasi alam mo na balitaan ko nga yan. Yung chismis sa Bini concert, na binagsak presyo nila, yung concert ticket, binay one take one nila, pero hindi pa rin daw puno. Saan? Oo, yung basta yung concert nila. Aalamin ko yung detalye tungkol dyan eh. Totoo ba? Oo. Nakakalungkot. Nakakasal. Baka naman hindi naman totoo yun. Makpanira lang. Alam mo naman dito sa showbiz. Bakit? Saan manggagaling ang maninira? Sa kampo ng mga kalaban. Alam nga naman, sa bagay, hindi. Hindi pala sa kalaban. Kasi minsan kakampi mo, kalaban mo na rin. Oo. Yung naglabas na ng video nila. Diba? Kakampi nila. May mga tao rin po talaga na post, comment lang agad. Di mo na nag-iisip kung ano ang magiging effect nito ng gagawin nila. At mas natutuunan ng pansin ang mali kesa sa mga magagandang bagay. Totoo naman yan, Jessica, diba? At saka hello. Kaya nga po, yung mga ibang artista, naka-private life kasi madaming taong mapanghusga. Philippines nga naman. Alam mo, sa totoo lang, yung nangyayari kay Jeneline Mercado at saka kay Dennis Trillo, blessing din to eh. Para maging eye-opener sa lahat ng mga tao na ganyan ang ginagawa o dinabash ka tuloy. At saka hello, kahit na may ASD yung anak ni Jeneline, ang pogi-pogi. In fairness. Diba? Tapos yung hindi kasi pwede pang ma-develop yun eh. 'Di ba? Kung yung may mga autism, 'di ba, na meron na program ngayon para ma-develop ng maayos. Yung mga ganyan. Mari ang mahal no. Ang swerte lang talaga din ni Alex kasi may means para mapagamot siya. Diba? May educational trivia pa po ba kayo today? Okay, ito na. Tan taran tan tan. Baklitas. Cocomelon. Uy, talaga, totoo nga pala. Saan lugar yun? Yung pinuntahan daw ng Bini. Ng Bini. Alamin ko yung diba? Hindi kasi detalye. Baka kasi may pinuntahan na silang lugar na... Diba nag-world tour sila? Oo, sa London okay naman. Tapos sa Dubai okay naman. Sa Amerika yata, nag-Amerika nga ba sila? Basta sa Dubai, sure ako pumatok yun. Kasi isa doon sa mga kaibigan ko na nandoon, nanood kasi siya. Tita Cora, sa X, nagkalat yung proof na bagsak presyo sila. Sa Dubai nga, Mare, actually, napuno sila ng kontrobersiya. Doon dami nagre-reklamo. Hindi, alam mo ko bakit? Wala silang screen. Alam mo, Mare, hindi meron naman. Kasi pinadala din sa atin yung video eh. Saan yung wala silang yung nangyari? LED? Meron, yung kaibigan ko, yun ang nangyari lang doon, kaya medyo yung iba galit. Kasi diba may price range yung presyo? Yung kaibigan ko, nabili niya, yung parang kumbaga sa atin, nasa lower box price. Hindi yung mismong nasa
VIP. Oo. Kaya lang kasi nung nagdaus-dusan na yung mga tao, napadpad siya sa VIP. Ay, Umusod siya pa ganon. ay, So di parang sobrang organized. So parang, alam mo yun, naging advantage. Kumaga yun daw yung parang medyo rant ng ibang Pinoy doon sa Dubai na nanonood mismo nung Beaniverse na yun. Parang ganun yung nangyari na parang, ha? Kaya nga may price range tapos pinausad nyo rin pala. O, paano yan, Bini? Na nakakaloka. Ay, nako. Oy, galing ito sa mga taga Dubai mismo. Diba? Na nanonood mismo mga sa kababayan natin. Coca-Cola Stadium. Oo. At hindi rin naman nila kasi pinulot yung pambili ng ticket. Yung mahal daw ng ticket. Truly, no? madly, deeply. Pero yun nga, binagsak presyo daw, tapos nag-buy one, take one pa, hindi pa rin daw napuno. Ah. Kung saang bansa yan, kung saang venue, concert Alamin venue. natin. Alamin natin. Diba? Marami tayong kababayan. Ano to? May mga comment, run-free na ba? Ginawa yun namang aso. Hoy, ano yun? Na nakakaloka kayo. But anyways, diba? Maraming salamat po. Ayan, aalamin Mars, natin. baka makapunta kami dyan mamaya. Saan? Sana maabutan nyo ako. Ay, oo. Eto, Diba? Magkita-kita kayo doon kay Mayet de la Rosa. Mama Mayet. Diba? The Our Lady of Shine. Yeah. Madam. Tag-ulan na Madam. Yung mga langgam kailangan ng stocks. Madam, pinupuksa po kayo ni Tita Cor. Oo Aling Mayet. Nasa YouTube po ito, Aling Mayet. At least, di ba? Mama Mayet. de la Rosa. Trivia kasi. Tan-taran-tan-tan. Kakabelan! Anyways, ako maraming salamat po sa inyo mga bangga. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po, ang Tita Cora mo. And we are still same pero iba. Hello po Kuya Philip Aguinaldo. We are still same pero ano, yung totoo. Si Felipe Aguinaldo ba yung nagbigay sa'yo ng ng tsokolate? Hindi. Si Ferdinand Alianek Pabiliar. Oh. Siya yung taga-Dubai na nanonood. Ang ganda ng apelyido, Pabiliar. Yes. Okay. Diba? Taga Las Piñas ba yan? Sarap. Ay, nako. Sarap nung chocolate. Oo. Ako po si Tita Cora! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! O yun ang sasabihin mo.